Go. Good afternoon po, sir. Ito po yung aking program na ginawa. About po siya sa, it's just a simple hello world, see out po. Pero it's not so simple po. So, first po, yung first line po natin is yung hashtag include IOStream para po natin magamit yung input-output stream library para po gumana ang see in at see out. The second line naman po consists of include string para po magamit natin yung string function. Yan. Tapos pangatlong line po is yung using namespace std para po hindi na po natin redundant na ginagamit kapag example gumagamit po tayo ng mga standard functions like cin and cout. So it main po, so ito po yung dito po nag-i-start yung program natin kung saan siya na-execute. So bali po dito sa 6th line comments lang po yan. Sa 7th line po, ito po yung constant int translate equals 10. So ito po yung parang placeholder po niya. Kaya po constant kasi po hindi po siya pwedeng baguhin, and int po because it's an integer po. Wala po siyang decimal value. So bali po pagdating po sa 8th line, ito po string languages, tas array po niya, translate, tas makikita po natin dito yung mga languages po na pwede niyo po pagpilian kung paano niyo po ipapakita or i-display yung hello world. So, currently po may 10 languages tayo, which is English, Filipino, Spanish, French, Japanese, German, Korean, Greek, Italian, and Indonesian. So, bakit po pala string ang gamit natin po? Because po yung string is siya po yung ginagamit po natin kapag gumagamit po tayo ng textual data po. So, translates po, kaya po natin nilagay doon because nga po is 10 para po in po yung number of uh, data po or arrays sa loob ng isang string. Same din po dun sa 9th line, which is yung strings translations, translate ulit. Hello world, kumusta mundo, which is the corresponding translations of each languages sa hello world. Yan po. Ngayon po, 10th line is yung int choice, which is yung integer choice, which is yung choice po, yun po yung um, pagiging placeholder po o ng variable na lalagay po ng ating user. Tapos pagkatapos po nun, tayo sa display po natin. Nasa 13th line po. So, ano nasa 13th line? See out, use language to display hello world. So, ito po yung i-display natin. Tapos gumamit po tayo dito ng for loop function po. So basically po sa for loop function, ginagamit po siya, paulit-ulit po siyang ginagamit hanggang yung statement po na nandun sa loob ng parenthesis is mag-false. So makikita po natin dito is int display is equals to 0. So yan po magsisimula ang ating counting ng iteration. So paulit-ulit po yan. Ngayon po, display is less than translate. So yung function po na to, paulit-ulit po siya hanggang yung translate po natin, which is 10 po. As long as less than 10 po siya, magko-continue po yung loop hanggang ma-reach yung number 10. Display, yung display plus plus naman po, which is ito. Yun naman po yung increment po. Madadagdagan ng by 1 yung ating display. Para yun nga po, which is yung loop natin. So paulit-ulit siyang may plus 1 hanggang ma-reach yung number 10. Sa 15th line, which is yung see out display plus 1. So makikita nga natin dito na display is equals to 0. Tapos bakit natin display is plus 1? Kasi nga, kasi po yung sa pagdating po sa coding world, sa programming, yung counting po ng code is magsisimula po sa number 0. So basically yung 1 is 0. Kaya po nilagay natin see out display plus 1. So dito po is see out, enter your choice. Yan po yung pupunta natin yung user kung ano po yung pinili niyang language para i-display ang hello world. And sa number 18, yun na yung see in choice. Sa number 21, sa 21, 31st line, kita na natin yung process. So ngayon, gumamit po tayo ng if-else function. So sa if choice is greater than or equals 1 and choice is less than or equals translates, ilalabas po yun na dapat po true ang ating statement para po magamit. I-see out po natin yung translations. Ano yung translation? Choice minus 1. Kasi nga po, bakit ginamit natin choice minus 1? Kasi nagsisimula ang counting ng program sa 0. So, bali po, kung 10 languages po, yung last language
corresponds to number 9 kasi po included yung zero sa counting. Po, output, see out, and translation choice, -1 and L. Tapos po, sa else, gumamit po tayo ng error, sa pagkakaroon po ng error or mali po ang nailagay ng ating user, kakaroon po tayo ng error message na invalid choice, please restart and select a valid option. Tapos lastly po, yung return zero, which is para may pakita po natin na if gumagana po ba yung ating program. So kapag iraran po natin to, yan po, natin siya. Ito po ang lumabas. Choose a language, display hello world. Ito po, may 10 languages po tayo dyan. Yan po natin. For example po, we're feeling Japanese today. Pag pinili po natin Japanese, which is number 5, enter. Yan po. Lumabas po dyan. Ibig sabihin po, pag pinannounce nyo po yan, equivalent po niyan is Konnichiwa Sekai. So, yun po. Yan. So, kapag feeling makabayan naman po tayo, pwede tayong Filipino, which is kamusta mundo? Or kapag default option, which is for English, number 1 lang, enter and hello. So, yun lang po. Thank you po.